but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. We'd like to think that we can handle problems on our own. We buckle down, apply the steam, work our hands down to the bone. But when we gone around in circles, when there's no place left to turn, the Lord reminds us quietly there's a lesson to be learned. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, by the Lord. We try and try in our own strength to make things come out right. We think and plan and organize and try with all our might. But when we finally reach the bottom, the end of all our hope, the Lord reminds us once again, in me you'll find your home. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. Alam niyo po sa buhay na ito mga kapatid, maraming mga bagay o almost lahat mahirap na umasa tayo sa sariling galing, sariling lakas o isip o galing. Maganda nagre-rely tayo sa Diyos, yun ang pinakagusto ng Diyos. Hindi yung banat tayo ng banat. Kung truly may relationship tayo sa Diyos, truly nag-surrender tayo sa kanyang kapangyarihan, we tell Him everything. Sinasabi natin sa Kanya ang gusto natin, plano natin, ahead of time. Kung may problema, sinasabi. Kung may hinihingi, sinasabi. So, nakadepende tayo sa kapangyarihan niya, sa Kanyang Espiritu. Why Spirit? Kasi wala na si Kristo na lumalakad sa mundo, kasama natin, parang kasama ng mga alagad. At nang siya natapos na ang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ganapin ang kaligtasan, ang pagtutubos, at antayin na lamang ang taong magsuko ng buhay sa kanya at pasakop. Umakit siya ng langit at sinabi niya, antayin yung banal na Espiritu Santo, yan ang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo at gabay ninyo, katuwang ninyo, magtuturo sa inyo. Kaya ganun ginagabayan ng Holy Spirit ang mga alagad niya at mga taga-akay niya na matuwid na tunay na taga-akay niyang hindi bulag sa mundo. So, siyempre, dumadaan din sila sa pagsubok. Ganun din tayo. Sinusubok maaari tayo ng dyablo. Pero, merong nagpe-persecute o merong pagdidikta ang dyablo. Pero, kailangan tayong mag-rely sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na ipinangako niya na kakasakasamahin natin at siyang mangungusap sa atin. Mangungusap as in the Holy Spirit will talk to us what to do, what to say. Magpapaliwanag ng mga bagay, okay, na ayaw at saka gusto ng Diyos. So, mahalagang ipasa Diyos natin ang lahat ng bagay. God is Spirit. So, the Holy Spirit ay ibigay natin at ang kapangyarihan ay kunin natin sa Kanya at hayaan natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung minsan nagagalit tayo pag walang nangyayari o siguro naman yung ikinagagalit natin mga layaw o gusto natin na ipinipilit sa Diyos. No, we rely on God.
So kung paano tayo mabubuhay na simple, kung anong gusto niyang pamumuhay na banal matuwid, hindi mahalaga ang bagay, hindi mahalaga ang material. Ang mahalaga yung nagagawa natin yung kanais niya. So we rely on God, nakadepende tayo sa Kanya. At kung meron mang nakikita tayong kailangan o bagay or mangyari, we rely pa rin sa Diyos. We rely on the Spirit of God, kung paano siya mag-move sa buhay natin, kung paano niya pagagalawin ang mga bagay sa paligid natin. So, masarap umasa. It's an opportunity for us to pray, to lift to God everything, to give to God everything. Mahirap yung hindi na tayo lalapit kasi magaling tayo, marami tayong connection. Hindi. Kaya sabi ko, turo ko rin sa aking mga anak, talagang pag merong kailangan, you pray. Ano? At talagang you pray, talagang matututo silang mag-rely. Kasi mahirap silang umasa sa akin. So, bagamat alam nilang ginagawa ko ang lahat, pero gusto ko matutunan nila na mag-rely talaga sa Diyos dahil ako mawawala rin. So, magandang kasama nila ang Diyos at talagang Diyos ang higit na kaibiganin nila more than me. But kahit alam nilang magagawa ko at may magagawa ako, may magagawa ang tao, I train them, I teach them to rely on God always and as much as possible alone. And then gawin lang din nila yung nararapat. And then makikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? So ako, ramdam ko yan at talagang dama namin talaga kung paano ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mayaman ng Diyos, He is a good provider. So na hindi nakikita ng iba, it's an opportunity na sabi nga ng panalangin na ng yung what a friend we have in Jesus. What a privilege to carry everything to God in prayer. So pagkakataon na natin bigay sa Diyos sa panalangin yung mga hinihingi natin, wag naman sa ibang tao, wag naman sa galing natin, sa Kanya, sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga anak niya. Sabi nga niya, ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan talaga ng Diyos. Hindi na natin kailangan makipagsabayan sa takbo ng mundong ito dahil kasama natin ang Diyos ng pagkapangyarihan. If God is with us, who can be against us? Kaya yan yung sa Zechariah 4:6 na sabi ng Diyos kay Zechariah yung sa kapangyarihan ng Diyos magaganap ang nais ng Diyos, ang kakulangan ay sa kapangyarihan ng Diyos kukunin. Hayaan siyang kumilos. So ito yung kantang itong mensahe. So sabayan nyo uli kami ng aking anak na si Kylie ko. At kayo ay sana'y kausapin kayo ng Diyos, magdiwala at talagang i-rely fully, surrender everything to God. Iyon ang buhay, ang desisyon, ang commitment natin sa God. Lahat sa Kanya. Hindi pwedeng half-half, ayaw ng Diyos yun. Gusto niya buong-buong ating pagtitiwala, pagsuko ng ating buhay, pagpapasakop sa Kanya, gawin ng matuwid, hindi tayo gagawa ng kasalanan para lang makuha ang gusto natin, lalo pat layaw na ayaw ng Diyos. Yung mga bagay, wag natin uunahan ng Diyos. No? Gawin lang natin yung tama at makikita nyo nangunguna ang Holy Spirit at talagang nalulugod ang Diyos. Hindi masamang makuha ang lahat ng bagay, lalo na't kasamaan. Ang mahalaga, magawa natin pinagagawa ng Diyos at yung kailangan natin, hindi siya magkukulang. Kaya sabi niya, Matthew 6:33, unahin nyo lang ang kaharian niya at katuwiran at lahat ng kailangan nyo, ibibigay niya. Kaya huwag kayong mag-alala doon sa kakainin, dadamitin, alam na yan ng Diyos. Kailangan mag-rely tayo sa Kanya. So awitin natin ito, it's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. We'd like to think that we can handle problems on our own. We buckle down, apply the steam,
work our hands down to the bone. But when we gone around in circles, when there's no place left to turn, the Lord reminds us quietly there's a lesson to be learned. It's not by might nor by power, but by my spirit. It's not by might nor by power, but the Lord. We try and try in our own strength to make things come out right. We think and plan and organize and try with all our might. But when we finally reach the bottom, the end of all our hope, the Lord reminds us once again, in me you'll find your home. It's not by might nor by power, but by my spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. I hope natuto po tayo sa awiting ito na magtiwala sa Diyos. Okay, bye-bye and God bless you all. It's not by might nor by power, but by my spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. It's not by might nor by power, but by my spirit. It's not by might nor by power, save the Lord. We'd like to think that we can handle problems on our own.